Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Yung pong video na yan ay amin pong naikumpara sa mga naging pahayag ng ating Vice Presidente na kung saan meron din po kaming bidyong binalikan na ang ating Vice Presidente ay nagre-refer din po sa pagtanggal ng ulo ng ating pong Presidente. Kung kaya't nakita namin po ang pagkakahambing ng statement po ng ating pong Mayor at ng Vice President Sara Duterte. Mr. Witness, binanggit mo ang isang insidente kung saan sinabi ng Vice Presidente gusto tanggalin ang ulo ng Presidente. Ano itong insidenteng ito kung iyong nalalaman? Sa aking pong recollection sa iyong pag-iimbestiga, ito po yung kanyang press conference noong October 18 ng 2024 kung saan sinabi niya gusto kong tanggalin ang ulo niya ba? At sinabi rin po niya nga imagine cutting his head. So yan po ang binabanggit ko na video. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito, sapagkat gaya po ng aking binanggit na noong November 23, binanggit po ng ating Vice Presidente na meron na siyang kinausap para pumatay sa ating Pangulo at pumayag siya. Kaya ito po ang amin pong tinututukan sa task force na amin pong itinatag. Mr. Witness, binanggit Councilman mo Proceed. kanina na may kinausap ng tao ang Vice Presidente. Ano ang kahalagahan nito sa inyong investigasyon sa Special Task Force? Kung mayroon man. Sapagkat ito po yung amin mismong tinitingnan, sapagkat ang tingin nga po namin dito that the threat is serious, active, and continuing doon po sa banta sa ating Presidente. At dahil ito ay seryoso, aktibo, at patuloy na umiiral, ay nagiging banta na rin po sa ating pambansang seguridad. Sapagkat anuman pong banta sa seguridad ng ating Pangulo ay banta po sa ating national security.